Sa Islam, si Jesus ay hindi isang estranghero. Binibigyan siya ng Quran ng mataas na dangal, tinatawag siyang propeta, at sugo ng Diyos. Ngunit kung susuriin ng mabuti, ang sariling paglalarawan ng Quran tungkol kay Jesus, ay nagbubukas ng mga katanungang hindi kayang sagutin ng Islam. Ang kanyang buhay, ang kanyang tungkulin, at ang aklat na sinasabing natanggap niya, ay hindi malinaw na akma sa katuruan ng Islam. Hindi ito usapin ng paniniwala ng Kristiyano laban sa paniniwala ng Muslim. Ang tanong ay kung ang sariling patoto o ng Islam, tungkol kay Jesus ay makatwiran at makasaysayan nga ba. Binanggit ng Quran si Jesus, o Isa, sa wikang Arabe, sa 73 na talata sa 15 iba't ibang surah. Ang larawan na inilalarawan tungkol sa kanya, ay hindi tulad ng sa alinmang ibang propeta sa Islam, kabilang si Muhammad. Binigyan siya ng mga titulong kakaiba, may malalim na kahulugan, at sa ilang pagkakataon, nakalalapit ng husto sa kung ano ang sinasabi ng mga Kristiyano tungkol sa kanya. Tinawag siyang Almasi, na ang ibig sabihin ay ang Mesiyas. Hindi ito ipinaliwanag sa Quran, ngunit sa tradisyong Hudyo at Kristiyano, ang Mesiyas ay ang pinangakong pinahiran na hari na magtatatag ng kaharian ng Diyos magpakailanman. Walang ibang propeta sa Islam, ang binigyan ng ganitong titulo. Tinawag siyang Kalimatullah, na ang ibig sabihin ay ang salita ng Diyos. Sa Biblia, sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1, tinawag si Jesus na ang salita, ganito ang sabi. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya't ang pagtukoy ng Quran kay Isa, bilang salita ng Diyos, ay kapansin-pansin, lalo't wala ng ibang propeta na binigyan ng pangalang ito. Tinawag din siyang Ruhollah, na ang ibig sabihin ay isang espiritu mula sa Diyos. Isang paglalarawan na hindi ginamit para kay Muhammad, o sa alinmang ibang sugo. Itinaas nito ang kanyang katayuan ng higit pa sa pagiging tao lamang, na inilalapat ng Islam sa mga propeta. Sinasabi rin ng Quran, na siya'y ipinanganak mula sa isang birhen, gumawa ng mga himalang hindi nagawa ng ibang propeta, kabilang ang paglikha ng buhay mula sa luwad. At kasalukuyang nabubuhay kasama ng Diyos, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang mga ito ay pambihirang pahayag na maging ang mga iskolar ng Islam, ay nahihirapang ipaliwanag ng hindi lumalapit sa pananampalatayang Kristiyano. Gayunman, sa kabila ng lahat ng karangalang ito, iginiit ng Quran na si Jesus ay isa lamang propeta. Ibinigay nito sa kanya ang mga titulong tila maka-Diyos, mga kapangyarihang himala, at natatanging papel sa kasaysayan, ngunit itinatanggi ang mismong ipinahihiwatig ng mga iyon, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Diyos na nagkatawang tao. Ang panloob na pagkakasalungat na ito, ang naghahanda ng daan para sa pagbagsak ng sariling salaysay ng Islam. Paulit-ulit na iginigiit ng Quran, na si Jesus ay binigyan ng isang banal na aklat na tinatawag na Injil, o Ebanghelyo. Sa Surah chapter 5 verse 46 sinasabi, at pagkatapos nila ay ipinadala namin si Jesus na anak ni Maria, bilang tagapagpatotoo sa Torah na nauna sa kanya, at ibinigay namin sa kanya ang Ebanghelyo. Hindi ito inilarawan bilang pasalitang mensahe, o koleksyon ng mga kasabihan, kundi bilang isang aklat na tuwirang ipinahayag ng Diyos, sa parehong paraan na sinasabing ipinahayag ang Quran kay Muhammad. Narito ang suliranin, wala ni bahid ng ganoong aklat sa kasaysayan. Wala tayong mga manuscript, piraso, o sipi mula sa mga sinaunang Kristiyano, o di Kristiyanong pinagmula na tumutukoy sa isang aklat ni Jesus na hiwalay sa 4 na ebanghelyo ng Bagong Tipan. Sa katunayan, wala ring sinaunang sulating Kristiyano na nagsasabing tumanggap si Jesus ng isang aklat mula sa langit. Sinasabi ng Biblia na siya'y nangaral ng mabuting balita, ang Evangelion o Ebanghelyo. Ngunit ito'y tumutukoy sa kanyang mensahe, hindi sa isang aklat na ibinaba mula sa langit. Kung ang Injil na tinutukoy ng Quran ay ang parehong ebanghelyo, na hawak na ng mga Kristiyano noong unang siglo, dapat ipaliwanag ng mga Muslim, kung bakit ito ay tumutugma sa patotoo ng Bagong Tipan, kabilang ang pagpapapako sa krus, pagka-Diyos, at muling pagkabuhay ni Jesus, na itinatanggi ng Islam. Ngunit kung ito naman ay ibang aklat, nasaan ito?
Tahimik ang tala ng kasaysayan. Ito'y nag-iiwan sa Islam ng isang mabigat na suliranin, alinman sa Quran ay tumutukoy sa mga ebanghelyo ng bagong tipan, na sumasalungat sa aral ng Islam, o tumutukoy sa isang nawalang aklat na angel na wala namang anumang ebidensya. Sa alinmang paraan, ang pag-aangkin ng Quran ay gumuho sa bigat ng kasaysayan. Itinala rin ng Quran ang mga himala ni Jesus, na nagbukod tangi sa kanya mula sa lahat ng ibang propeta sa Islam, at sa paggawa nito, lumikha ng malalalim na bitak sa teolohiya ng Islam. Sa Surah chapter 3 verse 49, sinasabi na si Jesus ay humubog mula sa luwad ng anyong tulad ng isang ibon, pagkatapos ay hiningahan niya ito, at ito'y naging isang ibon sa pahintulot ni Allah. Hindi ito basta paggaling sa may sakit o pagpaparami ng pagkain. Ito ay paglikha ng buhay mula sa wala. Sa Biblia, sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 7 ay ganito ang sabi. Pagkatapos, ginawa ng Panginoon ang tao mula sa alabok, hinangahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Wala ni isang propeta sa Quran o sa Biblia, na ipinakitang lumilikha ng buhay maliban sa Diyos. Ngunit dito, iniuugnay ng Quran ang gawaing ito kay Jesus. Sa parehong talata, sinasabi rin na pinagaling niya ang mga bulag at ketungin, at maging ang mga patay ay kanyang binuhay. Hindi ito mga simbolikong gawain. Ito ay mga pisikal na pagpapakita ng kapangyarihan laban sa kalikasan, sa sakit, at sa kamatayan. Mga kapangyarihang hindi kailanman iniugnay ng Quran kay Muhammad, o sa alinmang ibang propeta. Mas nakamamangha pa, ipinakilala ng Quran si Jesus bilang tanging propetang walang kasalanan. Sa Surah chapter 19 verse 19, tinawag siyang isang malinis na anak, mula pa sa kanyang kapanganakan, samantalang ang ibang propeta, kabilang si Muhammad, ay inutusan pang humingi ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Madalas idagdag ng mga iskolar ng Islam ang pariralang, sa pahintulot ni Allah, upang ipaliwanag ang mga himalang ito. Ngunit lalo lamang nitong binibigyang diin ang suliranin, kung walang ibang propeta ang pinahintulutang gumawa ng ganitong mga bagay, bakit si Jesus lamang ang binigyan ng mga kapangyarihang pag-aari ng Diyos? At bakit ibinigay sa kanya ang moral na kasakdalan na wala sa iba? Ang mga himalang ito, ayon mismo sa kasulatan ng Islam, ay nagtuturo sa higit pa sa pagiging propeta. Nagtuturo ang mga ito sa pagka-Diyos, ang mismong bagay na itinatanggi ng Quran. Kapag inihambing kung paano inilalarawan ng Quran si Jesus, at kung paano nito inilalarawan si Muhammad, ang dibalanseng pagkakaiba ay hindi maitatanggi. Si Jesus ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang virgin birth, isang himalang walang ibang propeta, kabilang si Muhammad, ang nakaranas. Ang kapanganakan ni Muhammad ay lubos na natural, walang anumang tanda ng himala, o prophetikong pahayag na nakatala sa Quran. Si Jesus ay inilalarawan na nabubuhay kasama ng Diyos hanggang ngayon, naghihintay sa kanyang pagbabalik, upang hatulan ang mundo. Samantala, si Muhammad ay namatay at inilibing sa Medina, at walang pangako sa Quran tungkol sa kanyang pagbabalik. Si Jesus ay tumanggap ng mga mararangyang titulo. Si Muhammad ay wala. Itinala ng Quran na si Jesus ay gumawa ng maraming himala ng paglikha, at pagbibigay ng buhay. Si Muhammad ay walang nagawang ganoon sa mga pahina nito. Sa katunayan, sa Surah 17, ipinakita pa siyang tumanggi sa mga kahilingan para sa mga tanda. Ang pagkakaibang ito, ay lumilikha ng isang kakaibang katotohanan para sa Islam, itinaas ng Quran si Jesus ng higit kaysa kay Muhammad. Kung si Muhammad ang tinatawag na selyo ng mga propeta, bakit ginawa ng Quran na si Jesus ang kakaiba at higit na marangal? Ang sagot ay sumisira sa pangunahing pag-aangkin ng Islam. Isa sa pinakamalakas na pahayag ng Quran hinggil sa kasaysayan ay matatagpuan sa Surah 4. Hindi nila siya pinatay, ni ipinako sa krus, kundi ito'y inanyong gayon lamang sa kanila. Sa iisang pangungusap na ito, tinatanggihan ng Islam, ang isa sa mga pinakamahusay na naitatag na pangyayari sa sinaunang kasaysayan. Ang pagpapako sa krus ay hindi isang lihim na gawain, ito ay isang pampublikong paraan ng pagpapatupad ng parusang kamatayan ng mga Romano, isinasagawa sa ilalim ng opisyal na kapangyarihan.
Ang kamatayan ni Jesus ay nakatala hindi lamang sa bagong tipan, kundi maging sa mga mananalaysay na hindi Kristiyano. Sa pagtanggi sa pagpapako sa krus, inilalagay ng Quran ang sarili nito laban sa lahat ng mga pinagmulan mula sa unang siglo na mayroon tayo, Kristiyano, Romano, at Hudyo. Wala itong ibinibigay na alternatibong salaysay, walang tala ng panahon, walang saksi, tanging ang pahayag lamang na, parang nangyari. Nililika rin nito ang isang teolohikal na suliranin para sa Islam. Kung si Jesus ay hindi namatay, wala ring muling pagkabuhay. At kung walang muling pagkabuhay, nawawala ang mismong pundasyon ng mabuting balita na sinasabing ibinigay sa kanya. Sa pagtatangkang alisin ang krus, tinanggal ng Quran ang puso ng biblikal na Jesus, at pinalitan siya ng isang tauhan na hindi kailanman umiral sa kasaysayan. Kapag tinanggap ang mga salita mismo ng Quran, tungkol kay Jesus sa kanilang harapang kahulugan, hindi ito nagtuturo sa mensahe ng Islam, kundi lumilihis mula rito. Ang larawan ay hindi ng isang pangkaraniwang propeta, kundi ng isang higit pa, isang katauhan na hirap ipaliwanag ng Quran nang hindi sinasalungat ang sarili nito. Ang ebidensya ay nasa aklat mismo ng Islam. Ang tanong ay, handa ka bang sundan kung saan ka nito dadalhin? Sabi ng Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko."